Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan. Ay, wala, medyo meron may pong pupuntahan. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Si Parin Jonathan po, meron mahalagang misyon. Hindi po pumunta ng Ninoy Aquino International Airport. Terminal 3. May kamalasan ata itong Terminal 3. Oh, nabalitaan ko yan Ha? Yung pong aircon daw, mula nung Sabado. Nagtitrip ang nangyayari daw. Yun ang dahilan. Ayun. Tripping. Magmula po nung Sabado. Init. Okay, napakainit dyan sa Terminal 3. Pare yan yung Terminal 3, yan yung sa tapat ng Resorts World. Oo. Yung kay mahal-mahal, pinakamahal na airport terminal sa buong mundo. Yan. Mahal-mahal po ng ginastos natin dyan. Oo. At ilang taon bago nagbukas. Tapos ganyan, maraming problema. Nasusunog ang mga sasakyan sa parking. Napaplug sa 220, yung 110. Ayan. Yung cooling towers daw, dalawa daw po doon, mukhang minalas lang pare. Minalas lang. Oo. Kaya mainit po. Challenge daw po yan, sabi ng MIA. Challenge. Naks. Hindi po challenge yan. Kapalpakan nyo yan. Ang aircon system, hindi basta-basta nasisira yan. May kinulang ng maintenance, check-up. Hindi yan ka all of a sudden, bigla na lang magko-conk out. Yeah. Sobrang init daw sa labas at kaya nagtitripping yung nila. Ano bang... Technical issue daw. Technical issue. Yan. Ano yung technical issue nyo? Okay. Ang kawawa po dito, yung mga dumarating. Yung may mga pasahero daw, may mga asthma, nadali ngayon. Oo. May nagko-complain nga, isang matanda daw na babae, atakihin daw siya. High blood, tsaka yung asthma niya. Sabi po ng MIA, active naman po daw sila to address the problem. Hindi ba pwedeng preventive? Si General Manager Ines ba yan? Eric Ines. Eric Ines, hindi ba pwedeng, ano yan? Kailangan po hindi po pwede yung magre-react lang kayo pag may nangyari. Halika mo mukha yung aircon na yan. Wala ako alam na establishments na nagko-conk out ang aircon kasi regular ang maintenance niyan Importante. Halimbawa po ang isang tindahan. Di ba? Every month may maintenance siya aircon na yan. Okay. So hindi pwedeng alam nila kung, boss, pabigay na tong aircon natin. Papalitan na agad yun. Bibigay na. Ganon. Ganyan po yan yung aircon system. Alam ko yan kasi ganyan ako mag-maintain ng aircon sa bahay. Every quarter. Okay. Pina-check mo? Pina-check ko, pinalilinis ko. Pwede ba yun? Okay. Ngayon, may epekto yan ngayon sa ating tourism. Di ba? Okay. Right. Which coming in the heels na tayo naglalag behind sa ASEAN sa Smart Index ng tourism. That's what. Pa-problema yun. Iba pa yun. Pero yun na nga, epekto sa tourism natin yan. Ano ibig sabihin mo na smart tourism? Hindi, yun daw sa digital at yung mga information information. Which by the way, mabanggit ko lang, may nabasa ako in some sa US at sa Europe, kabaliktaran naman nilang problema nila. Sa sobrang dami ng tourism, pinatatanggal na nila sa mga apps, sa Google, yung kanilang mga destinations. Bakit? Kasi nagko-complain yung mga natives na sobrang dami ng turista. They have the other problem, Sa atin naman. That's a good problem. That's a good problem, Pero sa atin, kabaliktaran. I would rather that problem sa Europe, bro. Na pinatatanggal. Pinatatanggal. Pero yan sa atin, laking problema. Tapos dagdag mo pa yung sa airport natin pero nangangako po ang Department of Tourism. Ano ang pangako nila? Susuportahan daw nila ang tourism sa Mindanao.
Yeah. So that's good. Magandang balita yan. Puro pangako. Marami tayong tourist spots sa Mindanao na maayos na. Very beautiful. Nagkaroon po ng Mindanao Tourism Expo Oo. doon sa Cagayan de Oro noong Biyernes. At ang sabi po, nangako si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, yung during the opening, na susuportahan daw ng DOT ang tourism sa Mindanao. Aba, trabaho nyo yan Kailangan pa bang mangako? Wali naman. Siyempre, wag mo itago under the bushel basket ang inyong mga gawain. Ina-announce niya. Ano na bang nagawa nila for Mindanao Tourism? Ayan nga, kaya nga may Mindanao Tourism Expo 2024. Ay hindi, private sector yan, nag-expo na yan. Oo. Okay? But ang pinaka-main... Doon po sa expo, yung mga tourism areas, nagkaroon sila ng mga participation, yung mga pasalubong. Okay? Yung mga tour packages. Halimbawa, Mount Apo, yung mga ganyan, Siargao. Ang dami na sikat dyan Pero... Kasi merong may stigma at times sa Mindanao para lalo sa yung pag binebenta nila sa mga overseas tourists, this is what they want to address. Hindi na yung mga existing na mga guys sa alam nyo, I think eto at to her credit, si Secretary Frasco also addressed this issue. Ang main problem po ng Mindanao ay image. Yung image. Ang ang image ng Mindanao magulo. Even among us Filipinos, ang natatakot tayong dumalaw dyan. Halimbawa, dyan sa party ng Marawi, Sulu, yung Maguindanao. Okay, natatakot tayo. Why? Tawi. Hindi natin alam Takot tayo. Hindi natin alam. Dating dyan magulo Better safe than sorry. So ano ang problema ng specific ng some spots sa mga foreigners po, Mindanao is just Mindanao. Kung ano yung kahit ang gulo niyan nandun na sa kapirasong lugar, sa kanilang tingin, buong Mindanao. Hindi nga yun baka buong Pilipinas pa. So, ang problema, diba? Kung may terrorism sa isang lugar, buong Pilipinas apektado na nun. Therefore, what is the problem? Image. At yan po, magagawa lang niya mabago yung image na yan through a campaign. Hindi po pwedeng daanin sa pangako at susuportahan ng DOT. Ang concrete action dyan, magkaroon ka ng campaign. Ikaw, bilang, pwede ko na sabihin, alam mo yan, larangan na yan. No. Image building. Will the image change on its own? No, it doesn't. Kailangan may gawin kang talaga consolidated at well-planned na programa na ginagamit mo yung iba-ibang plataforma. Yun. Ano yung plataforma na yan? Internet. Social media, pwede yan. Social media, pwede yan. Advertising, pwede yan. Sa TV. Yeah. That's how you change the image. And bearing in mind, it's not as if starting from square one kanyan. Kasi maraming mga mga tourism stakeholders, yung kaibigan ko na nagtayo ng bed and breakfast sa Boracay, meron na silang sarili nila. So you just have to really put it together para in a nice package. Sabi po ni Secretary Frasco, lahat naman nagtatrabaho. During the opening of the Tourism Expo, that national government has been doing all it can very good. to work with the local governments to change the perception of tourists that Mindanao is a dangerous place. Nagalaw naman sila, sir. Doing all it can. Kasama ba dun yung campaign? Kasasabi lang natin, the only way to change an image o yung perception sa isang lugar, baguhin mo, campaign. So, doing all it can. Kasama ba dun yung campaign? To change the image? Hindi Meron ka na ba nabalitaan na campaign? As we remember naman, nagka-problema nga lang sa campaign a year or so ago. Dahil, ayan po ang sinasabi ng mga tourism establishments dyan Okay? Ma'am, we have a problem. We have an image problem. Asan yung campaign? Hanggang ngayon, wala. 2 taon na. Hanggang ngayon, 2 taon na sa DOTR. Yung pinaka-importanting hinihingi ng mga tourism establishments ay hindi ginagawa.
Bagkus puro promise yung nakukuha nila. Yan. At saka doing all it can. Ano nga yung ginagawa nyo? Ang example po na sinabi niya, nagkaroon na raw sila ng agreement. Ang Department of Tourism, Department of National Defense, at saka Department of Interior and Local Government. Meron daw raw silang joint agreement on Mindanao. Asan yung campaign? Okay, meron kayo. Nabalita ba yun? Alam ba ng mga... Anong effect ng inyong agreement? Meron na bang concrete results yan? Ang campaign po hindi kailangan na gagastos ka lang sa ads. Ang campaign kasama dyan, yung to create awareness. Pwede dyan yung mainstream media. Pwede dyan yung social SOCMED na tinatawag, social media. As long as there's a campaign, hindi po kailangan magastos yan na ad campaign. Tsaka in cooperation with the stakeholders, with the private sector. Precisely. I'll give you an example. I mean, ito lang, recently, kasing anak ko taga-media din galing sila, dinala sila ng Hong Kong Tourist Promotion Board sa Hong Kong. Okay. Tapos for 5 days, pinasal sila sa Hong sa Kong Disney Tourism World, Association. sa Hong Kong, ganyan. By the way, and right there and then, there were 15 of them, mga taga-media, dinala ron. At ayun, bumalik sila. They have all excellent stories na hindi lang lalabas sa mainstream media. Lalabas daw yan in terms of Reels, in terms of Instagram, Iba-iba. in terms of TikTok. Isip mo, in one click na gano'n, I'm sure ginagawa rin ng ating yung PTA, HKTA, it's a private sector. Private sector. So, At kasi po, yung mga private sector sa Hong Kong, ang laki ng kanilang investment sa tourism. Okay? Kaya kailangan nila mag-promote. Pero hindi nag-a-add dyan. Hindi. Plus, tulong nagtutulong-tulong yung stakeholders doon. So, I'm sure, yung tinila nila ng mga hotel at mga restaurant, yun yung mga ambag-ambag ng mga Siyempre. ng mga tourism stakeholders. Libre yung hotel mo kasi yun yung contribution ng member ng HKTA. At siguro, baka pwedeng gawin dito yan. Precisely. Tapos, ambag-ambagan din kayo para doon sa airfare or whatever ng mga journalists o ng mga influencers sa YouTube or whatever. Diba? Yung ganun ba? Kasama yan. Familiarization. Farm tour ang tawag dyan ng mga tourism establishments. Familiarization tour. Okay? Kasi hindi naman malalaman ng mga travelers kung anong meron sa lugar nyo kung hindi nila mababasa o mapapanood o mapapakinggan. Okay? So, pero yung advertising, it's only a small part. Yung campaign na yun. The more important campaign po, ito pare nabasa ko. Mag-isip ka ng phenomenal na rise ng popularity of a business in the past several decades. Okay. Ang maiisip mo, Starbucks. Oh yeah, okay. Sobrang popular, Starbucks worldwide. Phenomenal. Ang kanilang, kumbaga, exponential yung kanilang paglago ng Starbucks. Pero ito yung nakita ng mga media experts. Ang Starbucks did not spend a single centavo on advertising. Hindi. Okay? Paano nangyari yan? Ibang klase po ang campaign na ginawa ng Starbucks. Okay? Gumamit sila ng media. At ang kanilang binebenta, yung lifestyle, hindi po kape. Ganun ang concept. Ngayon, ilagay natin sa tourism yung concept na yun. Hindi mo naman kailangan gumastos ng milyon. Kasi ang kinakatwiran po ng DOT, wala tayong pera. For massive advertising campaign, we're not saying let's go to advertising Part lang po ang advertising, hindi yan yung buong campaign. Pwedeng yung campaign, social media nga, through word of mouth. Yan na ngayon ang word of mouth yung social media. Yang mainstream media, yung sinasabi ni paring Joel, farm tours. Okay? Marami po. Yung mga expo nga, Pero doing all it can,
doing all it can? Is the Department of Tourism really doing all it can? Yung image po ng Mindanao as a troubled spot, tagal na yan eh. So therefore, nakabaon yan sa isip ng mga tao. Kapag ganyan na situation, hindi pwedeng sabihin mangangako ka lang at saying that, and you say you are doing all you can. Kailangan po makakita ng concrete campaign. Ang mga tao makita, mabago yung image. Naalala ko, may mga kasama tayo dito sa Carambola eh. Ganyan ang advocacy nila. Halimbawa, nagpupunta na Sulu. Si Trixie, di ba? Nagpupunta na Sulu yan at tinitingnan niya, maayos na. Doon sa Basilan, maayos na raw. Eh, hindi ho natin nakikita yan sa DOT. Yun ang problema ng mga tourist spots. Ang nandito, yung ginawa na, yung sa Cagayan de Oro, yung expo nila, yung Mindanao Tourism Expo MTEX, meron silang slogan, Limitless Adventures in Mindanao. Ayan. Parang, totoo naman yan. Maraming magagawa sa Mindanao mula sa Cagayan de Oro, Sulu, everything, ganyan. Now, kasi po sinasabi mo parang kontra dyan, sana yung merong, ang bawat region natin may ganyan eh, may catchline o may tagline. Sana meron tayong overall message ang Philippine Tourism Authority. But ang nangyari nga, natigil yung ating yung campaign. Ang lakas daw ng investment sa... Hashtag Love the Philippines pinagpipilitan lang. But nabitin tayo. It doesn't click really internationally. Ang slogan is not a campaign. Okay. Maaring may slogan ka. Hashtag Love the Philippines. Doon na lang, natigil na tayo. Nagkaroon ng slogan. But they use that. And that's it. Ginagamit nila. Nakikita mo, nakapaskil. More fun in the Philippines. Ayun yung dati. Oo. Yung Love the Philippines. Saka yung Wow Philippines. Yung mga Wow Philippines. Sumikat yan. But a slogan is not a campaign. Slogan lang yun eh. Ang campaign po overall yan, hindi lamang yan kasama yung slogan doon. Okay? Pero marami pa ibang components yan. Ngayon, yung Mindanao, isa yan sa pinaka-aggressive mag-invest sa tourism. True. Totoo yan. Tignan mo yung Siargao, tignan mo yung Davao. You just came from there, nakita mo. Tignan mo yung Zamboanga, CDO, Jensan. Dami hotel. Grabe. Dami hotel, daming mga resorts. Okay? Bukidnon. Okay? Kung kulang sa campaign, yung mga yan ho, maaaring sabihin na natin, liliit ang kanilang ROI, return on investment. Sino? Na mga nag-invest dyan. Okay. Sige, Kasi yung ating matumal talaga ang ating tourism arrival. Compared sa, Thailand, worldwide. Indonesia. $1 trillion po ang tourism receipts international. Magkano lang doon na nakukuha natin? Pinagyayabang natin, magiging 7 million daw ang ating arrivals this year. Bago mag-pandemic, nasa 10 plus na yan eh. Hindi pa natin na-recover yun. Pare, nag-revenge travel na at lahat. So, anong resulta niyan? Ngayon po, because of some factors, ang palitan ng peso sa dollar, nagkakaroon po ng problema. Siyempre, ang isang explanation dyan, matumal, mabagal, ang pagpasok ng dollar sa Pilipinas. Okay. At malaki ang gastos natin, ang ating trade imbalance na sinasabi. Mas marami tayong ini-import and therefore gumagamit tayo ng dollars dyan. Diba? Pinambibili natin ang produkto mo. Ano ang ating ginagamit na pambayad? Di yung pong ating kita sa exports. Pero liit nun. Ang laki-laki nga ng gap between our import and export. So, saan tayo kukuha ng dollars para doon sa ipambabayad natin na sobrang importation? Sa mga OFW. Diba? Okay. Pero hindi yung pong growth ng remittance ng ating mga kababayan abroad, hindi kakayanin yung growth ng ating importation.
Mas malakas Parang tayo. nasasapawan tayo ng gas Yun. importation. Mas malakas ang ating importation kesa dun sa mapasok na remittances ng ng mga papadala. OFW. Therefore, kailangan natin gumawa ng paraan. Sa ngayon po, ang piso, napakahina. Siyempre, humahanap ng kung anong dahilan yung ating pamahalaan. Sabi ng BSP, tension daw sa Middle East yan. Psychological lang ba? Hindi po, Governor. Eli Remolona. Tingin ng mga analysts, it's not just psychological. Na may tension sa Middle East, therefore, there is sympathy against the peso. Hindi po makikita nyo sa balance of payments na talagang matumal ang pasok ng dollar dito, pambayad natin ng gastos natin sa dollar. So, nasaan na ngayon ang peso? Ang palitan kahapon 57.87, something like that. Parang record ata ito. Record, Beginning of the year, 57.7 Ngayon, 57.87. Sinasabi po ng Central Bank, malakas daw ang dollar. Kaya nagmumukha mahina ang peso. Okay. Bakit may mga currency? Malakas ang dollar. Tanggapin natin yan. Bakit may currency na hindi naman ganun ang performance kamukha ng peso? Bakit peso lang ang gano'n? Diba? Kung talaga malakas ang dollar, dapat lahat ng currency buong mundo natatalo against the dollar. Dahil po masama ang ating balance of payments. At ang sinasabi ng mga economists, makakabawi tayo dyan through tourism. Kasi hindi nga kasya yung exports, hindi nga kasya yung remittances. Okay? Anong pwede mangyari? Well, kailangan natin ng tourism receipts. Hindi, tsaka... $1 trillion yan, umiikot sa buong mundo. Ang basa ko dyan, paring content, yung mga tauhan natin yung mga leadership natin sa tourism, they really have to think creatively na out of the box. Yes. Naalala ko yung panahon nga ni yung dating si Presidente Marcos, yung ama ng ating kasalukuyang Pangulo, ang tourism secretary no si Joe Aspiras. That guy was operating with 2 secretaries, a staff member, isang mesa sa opisina. Siguro talagang wala pang mga PowerPoint noon, wala pang TikTok. Siguro meron sila yung kartolina yung ginagawa sa ano ang pwede nating gawin? Start from there, start from the basics na siguro. Ang hirap po mag-develop ng tourism tayo, dali natin ng mga ilang boksingero o mixed martial arts dito or Miss Universe contest tayo, naisip-isip niya, di ba? You have to think something out of the box na hindi na yung tried and tested na obviously nagugulpi tayo ng ng Thailand at ng mga kapitbahay natin, Indonesia. Na again, understood, mas malaki budget siguro ng mga bansang yan. Mas marami ba silang mga tourist spots ma-offer? I don't believe that, bro. Meron tayo, bro, na I'm sure meron. At saka cultural. Marami po dyan mga turista. Paulit-ulit nagbibiyahe. Return. Lang nga namang puro Bangkok lang sila. Gusto rin lang makakita yung iba. Ba't hindi natin mahagip yung mga yun? Bakit hanggang ngayon 7 million, kasama pa doon yung mga Pilipino pa nagbalik bayan doon sa 7 million. So there's something missing, there's something lacking. Pwede nating idahilan infrastruktura kasi kulang airport, yung mga kali at maraming bayan ganyan wala namang infrastructure Pero nakakakuha pa sila ng tourist. Yun nga sinasabi mo, nagsasawa na yung mga maliliit na bayan doon sa Europe. May infrastructure ba yung mga yun? So, ang daming dahilan Okay. There is a big problem in tourism, which is the image. At yung image na yun, the only way to change that, sinasabi namin palagi, magkampanya po tayo. Makita lang nila kung ano yung totoo. Di ba? Kesa ang nakikita nila, puro violence na nire-report ng yung mga kapalpakan ng ating mga government officials. Yan ang nare-report abroad. So we have to do something about that. Kailangan kumilos ang DOT dyan. Hindi mawawala yung ganong image on its own.
to be fair, I mean, meron ako mga kaibigan, guys, si Charles Ames, ang Undersecretary sa Tourism Promotion Board. Si Charles, personal advocacy niyan, yung diving. At marami siya, nagdadala siya ng divers dito, ganyan. But you know, that's just that, isang mali. It's just a small portion. Small portion lang. Marami pang ibang magagawa. And a good job, Charles. So, pero, di na nga, sana, meron pa tayong mga ilang, di ba, yung mga comprehensive na Gusto plano. ko talaga campaign. Campaign, Bago yung image. 9:32 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana, ako si Conrad Baral. Ngayon, April 29. Meron daw jeepney strike ngayon. Okay. Pero ito, nakita na raw ng DOJ saan malakas yung online sex involving kids. Okay. Nako, hindi magandang Formally, balita. tinatawagin nila child sexual abuse. Hindi magandang balita yan. Ang hotbeds daw po niyan, Taguig. Alay ko, Taguig. Taguig. Iligan. At Cagayan de Oro. Pinakamarami raw ng cases yan ng online child sexual abuse. Sabi ng DOJ, pambihira. Kung alam nyo kung saan yun, asan ang mga raid? At saka napakamura na raw ng bayad ngayon. Nagulat daw sila. Ganon. Ang kasi yung mga yan napipilitan kasi binabayaran. Okay. 200 pesos. Per Ang bayad. 200 pesos. Oo. Mura Yung mga yan. biktima, 200. Oo. Ang bayad po, nude pictures. Okay. So online. Mga minors Online to. na, okay. Oo. 200 pesos lang. Okay. Kaya po, Paano lang natuntun? ang buyers niyan daw, abroad. Okay. Okay. Yun ang market. Oo. Market abroad. Ano ba pa kaya pwedeng paggawin dito? Police work to eh. Pero kailangan din ng mga IT experts kasi matretrace. Precisely. Kasi online to eh. Oo. Well, Hindi ito yung physically na Ang mga nagbebenta patay kasi- sindi, nare-ready Oo. po. Hindi ganun yan eh. ang nagbebenta kasi, mga foreign companies din, online. No, nagbebenta sila niya. No? Magsusubscribe ka daw, sabi no report, tapos bibigyan ka nila ng mga photos na yan. Paano mo matretrace kung saan ginagawa yan? Okay. Yun ang mahirap gawin dun. Maaring matrace mo kung sino yung nagbebenta, pero kung saan ginawa yan, that's a Yun ang lot of mahirap. intelligence work. Oo. Yan. Kailangan po ng masusing intelligence work. Nagsalita na nga, ganito nakalala yung problema. Nagsalita ng presidente tungkol dito. Kailangan natin isolve to. Hindi pwedeng puro media reports lang tayo. Strongest terms daw niya, show no mercy. So, it really caught the attention of the president. Mismo siya ganun kalala na. Nagsalita. Oo. Nagsalita na siya. Okay? So, yan po. May problema tayo dyan. Kasi, it's a function of, tingin ko, poverty. Sabi ng isang survey, dito raw sa Metro Manila, parin Joe. Okay. Kailangan kumikita ka na mahigit 20,000 para hindi mo masabing mahirap ka. A month. Parang yun na yung level na kakailanganin. 20,000. Hindi po kinikita yan. Maraming tao sa Metro Manila. And therefore, itong mga ganitong Hindi napipitas yan sa puno. yung mga ganyan nangyayari, yung child abuse, online, sexual, function ng kahirapan. Pero meron ding mayayaman na bayan. Na may problemang ganyan. Malala pa yung problema nila, doon naman kasi, uneven ang income. Okay? Maski sa Japan, problema nila child abuse, even in the US. Mayayaman na bayan yan. Okay? So, it's part and partial. Kasama po yan sa mga problema na kailangan isolve. Kumbaga,
halimbawa yung pickpocket, hindi naman mawawala yan, maski nga sa Rome, sa Paris, di mawawala yan eh. The difference is yung response ng authority sa mga ganyang crime. Kung madalas nahuhuli ng PNP or ng NBI o whatever LGUs units, yung mga gumagawa niyan, malaking ibabawas. Yun ang sinasabi natin. Hindi mo naman pwede sabihin masisiro natin yan. At lalabas na. Hindi, tsaka gaya na nabanggit mo, ang hirap hulihin yan. Mahirap hulihin. Kasi, cyberspace, digital. Ang hirap at saka, tuntunan. in some hotel, magkukuha na sila doon, photoshoot. Tapos nun, wala naman silang permanenteng lugar. Wala. Or in the privacy, they rented out some B&B o kwarto o function room. Hindi natin alam. So, kailangan yan, intelligence work. Kapag merong ganyan, halimbawa, yung may-ari ng motel, i-report sa police. Meron po nagpabook dito, may mga dalang camera. Mga ganong klase, intelligence work. Ang hirap naman nun, bro. Sa dami na ngayon ng panahon, nag-shooting dyan ng TikTok or something. Paano malalaman kung porno pa lang? Kung may kasamang bata. Hindi, yun. Iba na yun. Bakit may mga kasamang bata? Suspicious. Kailangan tumulong din ng public. That in itself, telltale signs. May kasamang bata, underage, okay. Pwede natin sabihin na dahil sa kahirapan, kaya gumagawa ng ganyan yung mga tao. Pero, pababayaan na lang natin. Wala tayong gagawin. Kailangan may gawin. Remember dati, ewan ko kung hanggang ngayon meron nagkaroon ng stigma, isang bayan dyan sa Laguna because of that daw, yung underage prostitution. Paano nila na-solve yun? Mga lalaki. Binantayan nila. Binantayan nila. Oo. Pero that's physical. Tinataboy. Physical, hindi tinataboy online. Ito, ang customers nito, ang market nito, nasa ibang bansa. Oo. Ang hirap matuntun yan. Biro mo, 300 kailangan ng tulong. Ibabayad mo, tapos kailangan niya ng tulong yung Interpol, intelligence gathering at technology, bro. Yung cyber kailangan unit din ng public vigilance. Kailangan ng tulong ng mamamayan dito. Hindi pwedeng. Hindi natin masosolve to na asa na lang natin sa police. Siyempre, yung intelligence gathering ng police, importante yun. Oo. Pero hindi po lahat ng pagkakataon, yun na lamang aasahan natin. Kailangan makapagtulungan din ng... Meanwhile, dyan papasok yung sa kasimulan ng ating panimula ng ating programa, binanggit ko, na ang telco companies, ang Globe at ang Smart, they are cracking down on porno, cooperating with the PNP to crack down on porno sites para attack it from that particular end. Tama rin yun. Tama rin yun, di ba? Pero ang pinipigilan mo dyan, yung pagtangkilik na... yung market, Ang problema po rito, yung ginagawa... Yung force mismo, yung child abuse, Okay. Para sa akin, kung adult yan, bahala siya. Alam niya na ang ginagawa niya. Di ba? Parang sino yan? Sing nagigitara siya. Wala, yung tumatangkilik siya sa mga sites, di ba? Si Jim. si Jim. Okay sa kanya, bahala ka kung yan ang gusto mo. Actually, sa atin, naging kantsawan lang yun. Pero sa totoo lang, ang issue doon, bahala ka sa buhay. Bahala ka sa buhay mo. Pero kung involved na ang minor de edad. Minor at ginagamit, ako nasyak ako doon at 300 pesos. Ako rin. Napakaliit naman. It's 1 meal. Sabihin, dala ng kahirapan talaga yan. Pero ang hirap naman gano'n na lang, sasabihin natin. Mahirap kasi ang taong bayan. Wala tayong magagawa. Meron bang specific si Presidente kung paano magka-crackdown sa mga ganyan? Hindi naman. Wala pa. Hindi nila sasabihin yun. Dahil baka malaman ko. Modus operandi kung paano. Okay. Hindi nila sasabihin hopefully that's... But I can guess it's a lot of police intelligence work. But, the mere fact na na-pinpoint nila galing sa Taguig, that to me is already a big Taguig, thing. Iligan. Bakit? Cagayan de Oro ba? How do you pinpoint mga areas na ganyan? At yung LGUs dun, magulat na kayo na, Sa atin? Kung ako si Mayor Cayetano, medyo,
ayoko yatang makilala ang ating LGU, ang ating syudad na sentro ng ganyan, ha? Oo. Let's come up with a game plan. Aha. Di ba? Kung ikaw ang LGU doon, at sa Cagayan de Oro din. Oo. At nagtuturism expo kayo dyan, yung pala sentro na rin pala. Sentro na pala kayo ng, child abuse. Child pornography. Child pornography. Not good tourism, messaging. Tama ka, nakakasama sa image natin. Ngayon po, magsisimula na naman, bukas na naman ang Kongreso, tapos na yung kanilang break, yung 20 priority bills daw. Okay. Pero magkakaroon din po ng Senate inquiry. Yan. Kasi yung mga bills na yun, walang katorya-torya yan. Hindi naman napapublicize yan. Napapasa yung bills. Mas napapublicize yung mga investigation. Senate Bureau of Investigation. Patawag. Senate Bureau of Investigation. At marami na namang tinetrete ng patawag. Ang pinatatawag po ngayon, mga doktor daw. Yung involved daw sa isang multi-level marketing scheme ng isang pharma. Ang pangalan ng pharma kasi, lumabas to, kasi sinulat to ni paring Alex Magno. Ano ba tawag doon sa Belkens Pharma. Ang scheme daw nito, parang multi-level. Yung mga doktor na nag-organize nito, pag nakapag-recruit pa sila ng ibang doktor, kikita sila doon sa recruitment. Yung mga doktor kikita kapag nagreseta ng mga gamot na binebenta nitong Belkens. Okay? Ngayon, kung mag-recruit ka pa ng doktor na magre-reseta nun, may partikado sa kikitain ng doktor na yon. In other words, talagang pyramiding multi-level. Tanong, bossing. So, basically, yung sinasabi mo, ako yung kumpanya, ikaw doktor, at ilang kayong doktor dyan, meron kang incentive or may kita. May kita. Tapos, para i-prescribe yung aking gamot, kasi dapat generic ang i-prescribe, pero hindi, specific na gamot ko ang gamitin nyo. Now, kung makakuha ka pa ng iba pang kasamahan doktor para gawin yan, meron kang... may kita ako doon sa kita nila. Oo. Multi-level marketing. Now, katanungan, ikaw may asawa kang doktor, bro. But what if okay naman yung medicine? It is mahusay naman siya para panggamot ng mga may sakit na ganyan. Ko, pero hindi ako sasali doon sa scheme. Ganon. Kasi po yan, labag sa ethics ng doktor. Yun nga mag-advertise ka, labag yan sa ethics. Professional ethics. Pwede kang sitahin doon at tanggalan ng lisensya. Okay. Kaya ang dami ngayong medical practitioners nag-a-advertise. What happened to the... Okay. Meron pong reglamento dyan na bawal kayo mag-advertise. Yun nga ang inyong mga karatula. May limit yan sa size. Ngayon, para isang buong building na yung karatula ng mga... Obvious na yun. Hindi mo na kailangan ng whistleblower para dyan. Kita na. Diba? Kasi ang DOJ, kaya sila nag-iimbestiga, meron daw mga nagsumbong, di ba? Nagbabago na rin kasi. So magkakahearing daw sa Senate yan. Ang sinasabi naman ng Belkens, panayan deny nila, hindi raw sila ganyan. Ganon. Pero parang hanggang ngayon, nandun lang sa denials. Na hindi sila pyramiding. We strongly, para bang deny. Misinformed daw po ang publiko. Misinformed. What is real? What's happening? Puro mga denial lang ang nakukuha natin. So, imbestigahan daw to. But they will explain it daw in the right forum. Well, is the Senate the right forum? Patay kayo dyan. Patay kayo dyan. Adya si Rafi Tulfo. Ang binibenta ng Belkens pala, vitamins, medicines para sa mga pasyenteng may sakit ng diabetes, cardiovascular problem, vitamins? other lifestyle diseases. Vitamins lang? Well, hindi. Vitamins. Lalong hinahinala. Hani pala mga rewards. Hindi lang incentives ito kasama high-end cars, foreign trips, luxury watches. Rolex. Okay Ngayon, that is bad. Ngayon makakita ka ng doktor na kaibigan mo, padre, naka-Rolex ka.
O kaya, hindi, ba't naka-ano ka, Ferrari ka? Hindi naman. Ang problema po kasi dito, kailangan may magreklamo eh. Oo. Kailangan. May whistleblower taga-turo. Hindi. Sino yung magre-reklamo? Sa multi-level ba, meron nagre-reklamo? Aminin mo, tatanga-tanga ako, sumali ako dyan sa multi-level. Ngayon, meron pang isa. Di ba, nai-involve mga celebrities. Endorser ng mga Bitcoin. Alam ba yun? Bitcoin, ang mga celebrity nag-endorse, ha? Ang problema sa Bitcoin kasi, it's unregulated. Wala pong regulation involving Bitcoins whatsoever. And that's a problem. Okay? Akyat baba yan eh. Noon sumikat yan, bumagsak. Sumikat, bumagsak. Ngayon sumisikat. At ang mga endorser nila, celebrities, Steph Curry, Shaquille O'Neal. International yan. Manny Pacquiao. Ayun, local yan. Oo. Sasabihin ni dito ako kumikita. Alam niyo yung Bitcoin, it's a very dangerous kasi nga unregulated yan. Okay. Hindi ka stock market, regulated yan. Foreign exchange, regulated yan. Banking, regulated. At ganito ang analysis dyan sa Bitcoin. All of a sudden, merong investment, yung Bitcoin. May mga taong bibili niyan. Ganon. Parang stock market din yan, binibili mo. Pero you're not buying a real commodity. You're buying a means of exchange na pwedeng gamitin in the future. Okay. So it's all speculative. Hindi pa nangyayari yun na yan ang magiging... susugal talaga. Na yan ang magiging medium of exchange, ang mga tinatawag na cybercurrency. Pero marami nag-i-invest na tao. Why? Because of the endorsement of the celebrities. Ang analysis po ng mga nakakaintindi nito, ang isa sa mga pwedeng gumagamit niyan, ini-encourage ang popularity ng Bitcoin, yung mga nagma-money laundering. Kasi unregulated. Galing sa illegal drugs or whatever. Corruption. Yung pera. Illegal drugs. Nililinis nila yung pera. Wetting, whatever. Kasi unregulated di ang dali-dali mag-money laundering. Ang problema ko kasi, may mga celebrity endorsers. Di ba? Pag celebrity endorser yan, maaaring yung tao believe do sa celebrity na yon at maglalagay na lang ng pera. Mahihikayat din sila maglagay. But marami na po nangyari na nagbagsakan yung mga Bitcoins na sinasabi niyan at nagkanda loko-loko yung kabuhayan ng mga nag-i-invest. Ang sagot ng celebrity endorser, pare-pareho lang naman tayong sumugal. At anong ginagawa ng SEC, ng BSP, kung ano, wala regulation yan worldwide. Yeah, okay. Ang mga NBA players nga, endorsers. Pero mabalik tayo dun sa DOH, dito sa sabi mo, yung multi-level marketing sa pharmaceutical. This is dangerous in the sense because, gaya na sinabi mo kanina, unethical yung ganyan na ang mga miyembro ng health professionals community natin ay tumatanggap ng kung anumang incentive, pabuya, emoluments, gifts, grants. Tapos yung kanilang expertise na sa totoo lang tayo tinitingala natin ang mga kaibigan natin sa medical community na kayo nag-aral ng ganyang katagal, kayo may Hippocratic Oath na para ang inyong expertise o ang inyong reseta, ang payo nyo sa amin ay naka-anchor sa inyong paniniwala, makasilbi sa humanidad, sa tao. Yung pala kapalit nito Rolex, Ferrari. Yun na nga. Yun ang i-investigation. Alam mo magandang ganito kasi look, yesterday we had lunch with some mga batang magdudoktor na sila. Magre-revalid na sila. Alam mo yung revalid So, kuntuhan, sabi nila, naku, tatanungin sa amin, ganyan-ganyan. Na pag nangyari to, paano mo gagawin? Tapos may panel daw. I thought, sabi ko, dapat meron din yung moral ethical. And ethical. May katanungan din kayang ganon? Revalid Well, even in business, naging problema yan, pare. Diba? Nalaman nila lahat ng mga taktika para kumita ng limpak-limpak.
Pero hindi sila naturuan ng Right. moral and ethical principles. Nakakalimutan Dapat yan. ng business community na kailangan pala Yung yun. insider trading. Therefore, ang mga ganyan. dami manloloko. Okay. Or is that gone out of the window? Hindi na pinagbibigyan ng pansin niyang ganyan? Hindi. Yun na nga eh. Depende sa schools daw. Okay. Anyway, yan, sa medical community natin, sana, Eto I po. feel na dapat merong ganyang mga katanungan din. Sabi ng Manila Water sa kanilang press release, Okay, anong... ay sila na naman ulit Aha. nakasunod sa mga requirements para pwedeng inumin yung tubig. Na sinasabi daw po, yan ang Philippine National Standards for Drinking Water. Okay. Nakapasa daw po sila. 100% compliant daw sila. Yan daw po ang sabi ng Manila Water. Yan ang press release nila. Well, But for the past... yan ay para sa regulatory... ano lang yan, bro? ang tanong ko, kung ganyan nga, bakit hanggang ngayon ang taong bayan bumibili pa ng tubig para inumin? At ayaw inumin yung tubig na Manila Water. Aba, may problema po tayo sa credibility nyo. Kung totoo yan sinasabi nyo na kayo'y pasado sa lahat ng standard, Look, ang taong bayan hindi naniniwala sa inyo dahil bumibili pa rin ng bottled water. please understand, hindi namin awag dito, makokontrol ang paniniwala ng tao sa lalo na yung tingin nila from a what do you call this, yung lifestyle standpoint, mas magandang uminom ng bottled water, ng Evian o ganyan. Basta kami, ang so far as the chlorine residual aspect na nilalagay namin sa Balara hanggang makarating sa inyong metro, magagarantiya namin may yan. tanong dyan yan sa ang kanilang sasagot internet yan. Oh. Is it safe to drink the tap water in Metro Manila? Sabi po ng mga sumasagot, depende kung sino nagsasalita na safe yan o hindi safe. Okay. Kung pong Manila Water, self-serving yon. Pag sila nagsasabing safe yung tubig namin, self-serving. Kaya yung punto ko, kung talaga safe yan, meron kayong problema ng credibility. Dahil hindi naniniwala yung taong bayan, dahil bumibili pa rin sila ng bottled water. Even if it's their choice na bumili ng bottled water, may problema nga kayo sa credibility. But look, in other countries, bottled water is de rigueur. I mean, you go to a restaurant, hindi ka bibigyan ng tap water. Although dito, tatanungin ka ng waiter, ang gusto nyo po ba tap Hindi, water? kahit nga mahirap dito, bumibili ng tubig na iinumin So, hindi po lifestyle yun. Hindi po status quo. Necessity. Kahit mahirap nga, bumibili ng bottled water. Bakit ganun? So, ewan ko. Sino? Ano ba? Baka kailangan independent ang nagtetest. More than 2 decades. Magkaroon ng institution na magtetest po niyan independently. Hindi yung... naman pong regulatory. Kaya nga, Philippine National Drinking Water Ang Standards. problema nga, walang credibility, pati yung regulatory office. Patay tayo dyan. Ikaw naman. Yan ang problema MWSS. natin sa tubig, credibility. Basta they will live and die by the chlorine residual. Niwala ka dyan, bro. The last time may nakita ko uminom sa fire hydrant, bro, na taga Maynilad pa yon. I remember, corporate communications. Naku, Diyos ko, na-hospital. Na-hospital, kawawa naman. Kaya mula na natuto ko. Sa ngala po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Huwag kayo aalis, susunod na. Ayan na po. May susunod na po. Ronda Pilipinas. Kasama ang award-winning broadcast journalist. At ito po siya. Bonongan Dagupan Bangus. Meron na naman kami regalo. Magi, may galing kay Dennis Antenor Jr. Oh! Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.